Sa unang pagkakataon sa nakalipas na 16 na taon, umabot sa lagpas kalahati na makumuha ng bar examinations ang pumasa. Katumbas yan ng mahigit 3,000 mga bagong abogado. Ngayon lang din nangyari na puro mga taga-probinsya ang nakapasok sa top 10. Pero bakit nga ba ganun na lang ang pagpapahalaga ng marami sa resulta ng taunang bar exams? May report, si Lia Manialac del Castillo. Mula sa mahigit 6,000 law graduates na kumuha ng 2016 bar exams, 3,747 ang nakapasa. Katumbas yan ng 59.06%. The highest passing percentage in the history of the bar exams from 1946 to 2015 is 75.17% in 1954. The highest passing percentage with a passing average of 75% was attained in 1998 with 39.63%. The 2016 passing percentage is definitely the highest with a remarkable 59.06% based on a grade of 75%. Halo-halo ang emosyon ng mga nag-abang ng anunsyo kanina sa harap ng Korte Suprema. May ilang labis na natuwa at may ilang hindi napigilang mapaluha. Maliban sa maraming nakapasa ngayong taon, ito rin ang unang pagkakataon na wala ni isang law school sa Metro Manila na nakapasok sa inaabangang top 10. Karamihan sa mga nanguna sa bar exams ngayong taon mula sa Visayas at Mindanao. Ang top-notcher na si Karen May Calam ng University of San Carlos, Cebu, nakakuha ng 89.05%. At first, parang ayoko maniwala kasi parang first is tapping the bar, parang it's a privilege. Kung mag-land ka pa ng top 1, parang, di ba parang, oh, grabe na to. Everyone is parang nag-congratulate na. So sabi ko, baka totoo na talaga to. Tubong bukid nun si Karen pero sa Cebu na nag-aral at nagtapos ng accountancy bago nagpatuloy ng law school. Proud daw siyang maging produkto ng public school at naging working student. For all the blessings na binigay ng Lord, stay humble lang din. And at the end of the day, it's not only your yung understanding mo or yung kakayanan mo, but there's always a supreme being above you that will help you along the way. Maliban naman sa pagiging attorney, magiging Mrs. na rin si Karen sa Agosto. Nasa kasarapan naman daw ng tulog si Alana Gail Ashley Kyo nang i-anunsyo ang mga nakapasa. Nagising daw siya sa tawag ng kaibigan at sinabing siya ang top 2. Si Alana ay 25-year-old law graduate mula sa Silliman University sa Dumaguete City. Maliban naman sa pagiging bagong abogado, nakapasa rin sa nursing board exam si Alana noong 2011. Yun nga lang, hindi na niya itinuloy ang pagpapractice dahil dumiretso na siya sa pag-aaral ng law. Ang kanya raw pagsusumikap na magtagumpay, hinuhugot niya sa kanyang tiyahing nasawi noon sa Batasan bombing. Pangarap daw kasi ng kanyang tiyahin na maging abogado. Ayon kay 2016 Bar Exam Chairman Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco Jr., hindi in-adjust ang passing average na 75 ngayong taon. Naging mahirap daw ang pagsusulit gaya sa mga nakalipas na taon. Pero The questions were crafted to test the skills of the candidates in clearly presenting their views and thoughts, and whether their positions are supported by applicable facts, laws, and jurisprudence. The questions usually contained ample facts and even legal provisions to guide the candidates in answering the questions. As such, the candidates already had hints or clues to the probable answer. taon-taon inaabangan ang resulta ng mga professional licensure examinations gaya ng bar exams, Philippine Nurse Licensure Exam at board exam for engineers. Pero madalas ang bar exams ang pinaka nabibigyan ng pansin. Ayon sa isang sociologist, sa kultura raw kasi ng mga Pilipino, nagiging batayan ng talino at estado kung nakapasa sa abogasya. Yung pag-aaral ng filosofiya at batas ang kinoconsider na pinakamataas. Kumbaga, intellectual ka pag ikaw ay abogado. Samantala, sa Pilipinas, no, kung titingnan natin, ang pagiging abogado o yung mapabilang sa pamilya ng mga abogado ay isang karangalan, no?
Dahil ang abogado, ang siyang nagiging leader, nagiging mayor, nagiging politiko, nagiging powerful, at later, ito yung nagiging presidente. Lia Manialak del Castillo, GMA News.